function, mag-stimulate ng bone marrow. Bakit? Para mag-produce ka ng red blood cell. Very good. Tanungan tayo ngayon. Okay? Pag sira na ang function ng kidneys, kamusta yung erythropoietin level? Tataas o bababa? Bababa. Pag bababa yung erythropoietin, yung pag-i-stimulate ng bone marrow, lalakas o hihina? Hihina. Pag mahina pag-i-stimulate ng bone marrow, yung production ng red blood cell, up or down? Down. Very good. Okay? Ano pwede mangyari pag ganyan? So, anemic ka na. Especially if the hemoglobin count will also go down. Ito ang problema. Usually, pag mababa ang red blood cell at anemic ang inyong kliyente, may kasamang mababa yan. Platelets. Okay? E para sa platelets? For blood clotting. Tandaan niyo mabuti, nagulan po ngayon, di ba? Puso ngayon, aside from colds and flu, dengue. Yes. Sa amin sa Maynila, nagkakausap po ng 4 sa hospital because of dengue. Okay? Anong problema nun? Ang dengue kasi, ang pinapababa niya, platelets. Kaya pwede mangyari sa mga pasyente namin, magkaroon ng bleeding. Clear na yun. So, anong fear natin ngayon? Ang resveratrol, pakisabi nga po resveratrol. Resveratrol. Susulat ko para sa inyo ha, resveratrol. Ngayon, tatlo yung produktong may resveratrol. C24/7, Restore Life, saka Vida Drink Mix. Sino Max? Okay, hindi mabuti. Itong tatlong ito, may blood thinning effect. Pakisabi nga blood thinning. Blood thinning. If you will give resveratrol products sa isang kliyente bagsak ang platelets, what do you think will happen to your client? Baka mag-push mo siya mag-suffer lalo ng bleeding. So for those clients with kidney problems, with liver problems, na apektado ang clotting factors natin, na may dengue o may leukemia, may anemia, don't give resveratrol products. So sa ganung klase ng masapin, ang ibibigay mo will be what? Complete five energies. If before nakapagbigay ka, kalimutan mo na. Ngayon, pag ng problema, huwag ka magbibigay ng resveratrol. May bleeding sa ilong, don't give resveratrol. Ngayon, nag-bleed yung kanyang pupo. Baka may almoras, may hemorrhoids, don't give resveratrol. The safer product will be what? Now for that will be what? Complete Phyto Energizer. Kaliwanag? Okay. Now let's continue. So Doc, what else? Okay. Goiter sa autoimmune, pag-usapan na po natin ito. Para pakibalik yung isang slide natin. Okay. Kaya, may kliyente kayo. Tanungan tayo ha. Okay. Kidney problems. Okay. Meron siyang end-stage renal disease. Kaya sabi natin, kailan ang kanyang creatinine? 3,000. Kung tatanungin niyo ko, pwede na akong bigyan kahit tayo isa-isa. So, nagdigay ka ng complete Phyto Energizer. Tama? Okay. Supposedly, after 1 week, magtatas tayo ng dosage. Baliwanag ba tayo? But for this case, maghihintay ka ng panibagong creatinine count. Usually, pag sira ang kidney ng mga pasyente namin, ang mga nephrologists po, nagre-request yan after 2 weeks, 3 weeks, or 1 month. Okay. Kailan yung simula? 3,000. Nagbigay ka ng complete. So, dapat alam mo yung baseline. Okay? After 2 weeks, yung 3,000 na creatinine bumaba, naging 2,000 na lang. Okay. Bumaba, ang tanong ko, pag bumaba bang gano'n, gumaganda ba o pumapangit? Gumaganda. O, decide tayo ngayon. Gusto ko lahat magtataas na kamay, mamigili kayo. Hindi pwedeng hindi magtaas na kamay, ha? Dapat talaga meron tayong participation. Okay. Once a day, after 2 weeks, from 3,000, naging 2,000, sabi niyo gumanda. Okay. Sino nagsabing, ititigil ko na yung complete? Nasa kamay. Wala. Good. Sino nagsabing, steady ka lang sa once a day? Nasa kamay. Dami-dami ah. Good. Sino nagsabing, magtataas ka na sa 2 times a day? Taas mo ang kamay.
Di ba, bahala na si Doc. So, di ba, hanin tayo. Ulitin ko to. Would you like to be successful in our company? Yes. Ano pinag-uusapan lang sa mind setting? Dapat may commitment ka. Yes. Dapat nag-decide ka. I'm sure lahat kayo narinig yun. Mag-decide ka kung mag-join ka. Mag-decide ka kung seryoso ka. Iba ang kayo tanong, seryoso ba kayo? Yes. Mag-decide ka. Maliwanag? Doon baka magkamali ako, okay lang kasi training tayo eh. Magkamali man kayo, iko-correct ko. Maliwanag? Ang pinaka-ayoko, yung paglabas mo ng kuwatong to, doon ka pa magkakamali. Yun ang hindi katanggap-tanggap. Are we clear? Yes. Okay. Sige. Hindi ko yung natanong yung titigil. Wala naman nagtaas na kami eh. Okay. Dalawa na yung pagpipilihan niyo. 3,000, naging 2,000, sabi natin nag-i-improve. Hindi ko sinabing gumaling ha, nag-i-improve. Maliwanag. Again, ulitin yung tanong. Yung nagsabing, steady ka lang sa once a day. Taas sa kamay. Yung nagsabing, 2 times a day na tayo. Taas sa kamay. Ate, ano? Mas marami nga yung steady eh. Nag-i-improve ba yung kliyente niyo? Yes. Tandaan mabuti. Rule of the thumb. Basta nag-i-improve, pwede ka magtaas. Yes. Okay, clear? Good. After 2 weeks, yung 2,000 niya, naging 1,000 na lang. Nag-i-improve. Yes. Decide tayo ulit. Ayan. Sige nagsabing, steady ka sa 2 times a day. Taas ang kamay. Sige ba lang din eh? Wala nang tingilan na katabi. Iba talaga. Kliting ko ah. Parang school lang eh, no? Sige nagsabing 2 times a day, taas ang kamay. Sige nagsabing magtataas ka na ng 1, taas ang kamay. Ay, gano'n. Dumami. Tama. Gumaganda yun. Di ba nag-i-improve? Good. Taas ka. After 2 weeks, yung 1,000 naging 500 na lang. Nag-i-improve. Tama. Decide tayo. Decide. Sige nagsabing, steady ka lang sa 111. Taas ang kamay. Sige nagsabing, magtataas ka na sa 211. Taas ang kamay. Yan! Ang galing! Mali. Brother, next slide. Ayun po usapan natin kanina. Ang maximum natin, kidney, liver, goiter, autoimmune, ilan? 111. Sabi dito, nag-i-improve eh. Kahit nag-i-improve pa yan. Maximum mo 111 na. I see. Why? Ito, makinig. Simple natin. Ang taga-metabolis ng kinakain natin kasama food supplements, functional liver. Ang tagalabas ng sobra, functional kidney yan. Kaso nga lang, sablay na yung kidney mo. Kaya sinasabi ito, hindi ka na pwedeng sumobra pa doon. Because we might do more harm than good to your clients. So basta ganito po ang problema nakita nyo. Anong maximum? 111. Good. Pare, ibalik mo ulit sa kanina. Sensya na, ibalik mo ulit. Yan. Okay? So, yan na. Dok, klaro na. Hanggang 111, todo na yan. Good. Kasi may sitwasyon. 2 times a day tayo. Diba? Kanina. Galing. Ilan na rin yung count niya? Sabi natin kanina, ano na lang? Naging 2,000. Okay? Hanggang bigay nito pa, naging 1,000. Galing. Inakit mo na dito. Tama? Kaso nga lang, nung inulit, after 2 weeks, yung 1,000, bumalik sa 3,000. Bumalik ha? Bumalik. Okay, decide tayo. Okay. Bumalik ha? Okay na eh. Nung 1,000, nung 3,000 na ito, pinas ko dito. Decide kayo ngayon. Sige nagsabing, steady ka lang dito. Taas ang kamay. Steady 111. Sige nagsabing, itataas ko na. Taas ang kamay. Hindi ako masasakal dito. Sige nagsabing, ibababa ko na dito. Taas ang kamay. Baga tayo. Oh, mamaday mataas. Taas tayo, tumas na nga.
Ba't tayo usapan ko na yung 111 eh, kayo talaga, oh. Ang bilis na makalimot, ha? Okay. Eh, Dok, taga lang tumaas pa ulit eh. Balik ka dito. Kung ano yung dosage na pinakamagandang response doon pa lang. O, ito na ngayon ang pinakamalaki na tanong. Dok, nagbigay ako once a day. Kasi 3,000 siya eh. Pagbalik, 4,000 na. Sino nagsabing ititigil ang produkto nasa kamay? Sino nagsabing steady ka sa once a day nasa kamay? Sino nagsabing tatas ka ng 101 nasa kamay? Ang gugulo nyo. Tigil. Tinanong ako dito, Dok, food supplements lang yan ah. Galit pa eh. Sabi ko ganito ang simple. Wala akong lang sa mundo. Kahit tubig ko nakakasira na katawan pag sobrang dami. Maliwanag ba tayo? Hindi naman nakakasira, pero gusto ko sa hyponatremia mo, babay sodium ng katawan. Hindi ko maganda sa katawan nyo. Kahit tubig ha, kaya hindi ka pwede sumobra sa 12 glasses per day. Next! Food supplements, tumaas? Yes! Why? Ito ang naging subwanting, hindi na niya kaya. Kahit once a day lang ng food supplements. And you have to stop. Naliwanag tayo? Meron ba tayo pwedeng ibibigay na ibang produkto? Meron ba? Ultra H2. Molecular hydrogen. Pag may pumalagpang sa tubig, ewan ko na lang. So that's the safest product that we can take. Pero I would like to clarify the issue para maliwanag tayo before we proceed. Okay? Kung ano po yung maximum na amount ng water na sinabi ng doktor, hanggang doon ka na lang. Hindi ka na pwede sumobra. Pag sinabi ng doktor, dito na 1 liter lang, hanggang 1 liter lang tayo. At ang style ko, kalahati ng 1 liter from Ultra H2, yung kalahati from your drinking water. Maliwanag ko? Maliwanag ba usapan? Yes. Kaya kasi tatalin ko ba yun? Okay? Blood. Ulitin ko ha? Walang sakit, or may kidney problem, liver problem, goiter, saka autoimmune disease, hanggang 111 maximum. May iba't ibang sakit, 222. Kaya ang daling tandaan. Cancer, ako sa usapan, 333. Okay? Now, okay naman yung kliyente, gumaganda yung response. Kaso sabi ng doktor, mga brad, mga sis, tigil mo yan. Sabi ng doktor, tigil. Yung nagsabing, initigil ang produkto, taas kamay. Sino nagsabing, inidiretso natin ang produkto, taas kamay. Sino nagsabing, naguguluhan na ako, taas kamay. Okay. Di ba kasi, nasarap sa harapan kita yung mga response eh. Galang hindi ako mag-training. Totoo sa mga mukha niya. Magpawala ng stress ko yan. Ito yan. Baka sinabi ng attending physician, you have to stop. Sabi ng doktor. Alam niyo kaling mga doktor, limang doktor sa isang pasyente. Cardiologist, immunologist, ang dami. Joint effort yan. Pero kung sino yung attending physician, kaya niya huling mission. Okay. Galing na gumawa tao. So, ganun din po kami. Kahit sinabi kong pwede mong ibigay, kung ayaw ng doktor niya, stop mo na tayo. Kung bumalik na, sige, pwede mo lang ituloy. Okay, are we clear so far? Yes. Now let's continue. Bye-bye. Pasensya na, next slide. Isa pa ulit. Good. May mga special precautions about resveratrol. Ito yung tatlo ha. Restorline, C247, Benadryl mix. Bultis, nagpapasuso. Marami na akong bilasang studies na sinasabi lagi, wala pa rin nakiklaim na safe ang resveratrol sa fetus pag buntis at sa infant while breastfeeding. Pag walang study mo talaga, ayaw natin magbigay ng produkto pag gano'n. Maliwanag tayo. Ang mga doktor mo talaga kasi, sigurista mo kami. Unless scientifically proven, saka na namin bigay. Pero pag walang scientific basis, we will not give it. Next. Blood thinning synthetic medication. O, para matandaan nyo lang kahit paano po, basahin natin. Pakibasa na? Aspirin, heparin, warfarin, coumadin, clopidogrel. Etong dalawang ito ang pinakasikat na binibigay ng mga doktor pag may mga bara-bara sa ugat ng puso. Kahapon
may pasyente ako sa Ay, office. blood. Talagang sermong malambing. Tinigil niya eh. Kaya eksakto na natin training ko, tinakot ko. Lumalag ko tayo, no? Why? Kasi pag tinigil mo to, pwede ka talaga atakin sa puso. Ito ang tanong. Tutumbukin ko na, blood killing synthetic medicine, blood killing herbal product. Sabi ng ibang members natin, Dok, pinatigil ko po. Ito binigay ko. Kaya nagsabing, pwede yun, nasa kamay. Pinigil synthetic, pinata ng herbal. Pinagsabing okay lang yun. Kaya nagsabing mali yung ginawa niya, nasa kamay. Pinagsabing mali iniisip niyo, nasa kamay. Dalawa na yung choice. Ay, ginawa niyo mga reaction. Ang mabuti po. Hindi po gamot ang produkto natin. Yes. Hindi pwedeng pamalit. Okay. Okay po? Hindi mo rin pwedeng dagdag. Kasi pag pinagsama yung blood killing herbal product sa blood killing synthetic medication, lalo siya mag-bleed. So, as is po ito. Anong bibigay mo? Ito na lang. Okay, complete. Wala tayo ha. Yes. Next po. Pakibasa na. Cancer of the female reproductive system. Cancer or non-cancerous tumors or problems of your breast, ovary, fallopian tube,